Meron akong story guys about noong ako'y namasukan ng katulong, bilang katulong sa isang Chinese. Hindi ko masabi na mayaman sila guys kasi noong una, ang bahay kasi nila maliit lang, pero syempre meron akong sariling kwarto doon. Dalawa lang ang kwarto. Ano lang ako lang na isang katulong eh. All around yun, di ba? All around yun dati. May isang kwarto, pero dalawang kwarto guys. Tapos ang bahay nila, hindi siya up and down yung bahay eh. Ano lang, yung simple lang, napakasimple lang, pero ang bait nila guys, ang bait nila sa akin. So yung yung mag-asawang Chinese guys, English speaking sila. Hi doon sa aking sa Mandaluyong ha. Dalaga pa ako nung time na yun, hindi ko natanda kung anong taon yun, basta dalaga ako nung time na yun. After kong graduate, pumunta ako ng Manila kasi masukan ng trabaho, katulong. Alam nyo ba, akala ko dati na kapag may trabaho ka katulong sa isang mayaman, sabi di ba, pag ang tao, kapag ang isang pamilya na kailangan ng katulong is mayaman talaga yun. So, akala ko, sila, mahirap lang kasi napakakuripot nila guys sa sa merienda, napakakuripot. Alam mo ba, nag-uulam lang kami noon ng hindi siya kikiam eh. Masarap sa kikiam. Ano bang tawag doon? Persian kikiam na hindi kikiam. Ano bang tawag doon? Tempura, yun, tempura. Hindi ko malimutan guys na marami silang stocks na tempura sa ref. Marami stock na munggo. Tuyo. Hindi mawala ang tuyo guys, na tuyo na yung tuyo na malapad, ayun. Tapos yung tuyo na na malaman. Marami silang stock na ganun guys. Wala silang gaano stock na mga sa bahay, yung mamahaling gamit, walang ganun. Simple lang talaga sila guys, as in, napakasimple lang. Yung bahay nilang tinitira, nangungupahan lang sila, pero late ko na nalaman guys, pagdating sa sahod guys, napaka-advance nila, tapos binibigyan pa nila ako ng allowance kung gusto kong mag-day off, since na ako'y probinsyana naman, di ko na alam paano paano pupunta ng mall, wala akong kalam-alam ng, kumbaga, takot lumabas ng bahay, ganun. So, yung allowance na binibigay sa akin, binibigyan ako ng 100, iniipon ko yon. So, tuwan-tuwan na ako doon. Tapos, kapag merienda kami, kami lang kasing bata ng anak nila isang anak nila, lalaki. Kami lang naiwan sa bahay, no? Pag sa trabaho ng dalawa mag-asawa. So, ang merienda namin, guys, alam niyo yung macaroni, 'di ba sa ating Pinoy pag magmacaroni tayo, may supas, 'di ba? Supas sa atin, no? Kadalasan supas talaga, ginalagyan ng condensed o kung pa iba, gulay, karne, hotdog, itlog, ano ba bang nilagay diyan? Marami pang iba. Pero sa kanila, guys, ang ginagawa nila, si Madam kasi talaga noon naggagawa ng pagkain talaga eh. Kaya masasabi ko talagang tipid talaga sila, as in. Alam mo yung macaroni, guys, niluto lang yan, pinapalambot, tapos lalagyan lang siya ng condensed milk o ibap. Basta yung something na ibap ata yun. Ganun lang siya. Siyempre kulang kalasa-lasa, pero masarap sa kanila yun. Alam mo yung natutunan ko sa kanila? Ang natutunan ko sa kanila yung amo ko na yung pagtitipid, as in talaga nagtipid talaga sila guys. Masabi mong kuripot, pero makikita mo na meron silang mga properties. Isipin mo, nagrenta lang sila ng bahay ha. Simple lang yung bahay, di mo masabi talaga na marami silang properties guys. Doon ko nalaman na kunento sa akin ni Madam na gayaan, marami kayong property, marami kayong may negosyo, negosyo sa guys, sa ibang lugar. Sa ibang lugar marami silang mga branches na ganito. Nagulat ako kasi di ba napakasimple yung buhay nila. Alam mo yung kaibahan ng Pinoy. Alam mo yung kaibahan ng Pinoy, baliktad, no? Ang Pinoy, napakabongga ang bahay, bungalow kasi bungalow, pero walang properties, walang mga negosyo, walang mga tawag natin passive income. Ito yung kaibahan ng Pinoy mindset tsaka sa Chinese mindset, guys. Ang mga Chinese kasi mahilig yan sila sa mga business talaga, mga passive income, mga rental business, mga masas negosyo. Simple lang yung mga kasuotan nila guys, simple lang yung bahay nila guys, napakasimple lang talaga, hindi yung
talagang pag makapunta ka ng bahay ng mga ano guys, napakasimple lang talaga. Kasi yung amo ko, napakasimple lang talaga ng bahay nila guys. Di mo masabi talaga na mayaman na parang ang hirap, parang mas maganda pa ang bahay namin sa probinsya. Sabi ko talagang ganun. Pero pagdating sa properties guys, pagdating sa negosyo guys, pagdating sa mga passive income, madami. Oo, nagulat talaga ako. Kaya sabi ko, kaya ito pala yung mga mindset ng mga ano, ng mga Chinese. Ganyan pala sila. Ibang-iba sa mindset ng Pinoy. Kasi di ba ang Pinoy pabunggahan, bunggang bahay, bunggang ganito gayan. Tas ang mangyayari, utang pala to, utang dito, utang doon, order dito, order doon. Pero yung pala yung loan, taga London pala, sa London pala nakatira, loan dito, loan doon. Yan ang ano. Alam nyo, meron din ako nakutunan sa ano, sa amo ko na ano, Chinese. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, pag dating daw ng araw, kung sakali mo gusto ko magnegosyo, di bali daw na damit ko pot ulit. Kasi, guys, alam mo ba, naglalaba ako sa kanila, no? Yung, ano ni madam, ni boss, pot ulit yung damit nila, guys. Yung damit ng pambahay, pot ulit lang, pantulog nila, pot ulit lang. Hindi talaga sila yung maluho talaga, as hindi maluho. Sabi niya sa akin, pagdating ng araw, hindi importante yung mga mamahaling damit, mamahaling gamit sa bahay. Importante meron daw passive income, meron kang monthly income, meron kang business, di bali nagmukha kang pulubi, basta wag kasi yung panlabas na anyo guys, pwede mo namang sarilihin mo na lang yung basta kung gusto mo ng ganito, kung saan ka comfortable doon kay okay, hindi naman kailangan bumili ka ng branded, hindi naman kailangan bumili ka ng ganito. Para saan? Pamplex mo lang. Tapos iba dyan, pamplex mo pa, utang pala. Alam mo na mga Chinese, hindi sila ganun guys. Totoo lang. Napaka ano yung mindset nila guys. Believe na believe ako sa amo ko. Kaway-kaway doon sa amo ko. Kung naalala niyo pa ba ako, madam sir, kung naaalala niyo pa po ako, kasi matagal na yun, 2000. Basta matagal na kasi wala pa si CJ noon eh. Dalaga pa ako ng time na yun eh. Oo. Saka hindi pa ako nagtibo that time. Pumunta na ako ng Manila. Matagal na yun. So, kapag mayroon ako makikita na ano guys, na mga Chinese, mga incheck, mga ano, naalala ko sila. Alam mo yung t-shirt nila, napakasimple lang kay ukay, pero ay, grabe, bongga yung kanilang properties guys. Mamangha ka talaga. Namangha nga ako na sinabi sa akin ni madam na ano, kung gusto mo lang na magpaiwan sa amin, kung gusto mo lang hindi mo na uuwi, dalhin kita sa isang ano ko, pakita ko sa iyo na gaito, branches ko doon paglaki mo. Kung gusto mo magtrabaho sa amin, sabihin mo lang, kontakin mo lang ako. Di ba dati, wala namang cellphone, wala namang anong dati. Sinabi niya sa akin, pagbanti, ano, pangalan, nalimutan ko si pangalan nila. Ang hirap kasi ng pangalan. Basta yung ano, yung anak ni Hiroshi, yung anak ng pangalan Hiroshi, ewan ko ba, ang hirap yung pangalan niya guys, as in, mahirap yung mga pangalan nila. Basta may something na ganun pangalan nila. Si madam, mahirap din bigyan ng pangalan ni madam. Basta, ang naalala ko lang, si madam, nang tatrabaho sa, ano, sa Justice Hall. Tapos, si sir naman, nagtrabaho siya sa police. Kasi, siyempre nakikita ko yung uniform nila eh. Okay. Oo, nakikita ko sa police yun. Police ba yun? Ay, hindi police. Business pala. Ano ba yun? Ay, hindi pala. Yung sinasabi ko niyang nagtrabaho sa Justice Hall pala. Yung amo ko sa Makati. Yung amo ko naman sa Mandaluyong, sa Chinese, work from home lang pala sila guys. Work from home lang pala. Gulat nga ako kasi sobrang busy. Merong malit opisina si sir. Tsaka si madam nasa kwarto lang din. Panay cellphone lang siya. Sa kwarto niya meron siyang sariling computer. Si sir naman meron sariling opisina, pero hindi siya opisina, matawag na opisina, parang ganito lang, space lang, tapos karap niya lagi yung laptop niya, ganun lang siya, work from home lang. Kaya nagugulat ako, ano bang papasahod sa akin ng mga ganito, kasi wala namang trabaho. Ganun sa isip ko ba, pasasahurin kaya ako ng mga to, wala namang trabaho kasi usually kasi, diba mga amo umalis ng bahay kasi
Kasi mga trabaho, tapos umaalis na sila guys pag mayroon daw business meeting, ano kayang business ng mga to, at may mga ganun ganun. So nagugulat ako, so, yun pala yung kanilang guys, yun pala kanilang mga pinagkaabalahan mga Chinese, ibang-iba sa Pinoy talaga as in. Kaya malaking tulong sa akin sa mindset ko yung nagkaroon ako ng amo na kuripot sa pera, kuripot sa lahat ng bagay. Ang iniisip talaga is negosyo lang. Yun lang, share ko lang.